Sa kakatry ko na mag-apply dito ay na-approve din ako ng 4,000 pesos at dahil na rin sa kakulitan ng mga ahente nila na iporso ko na nga daw po yung loan application ko dito dahil for releasing na daw at for disbursement na yung loan approval ko dito. Welcome back again to my YouTube channel and for today's video nga po ayan panibagong platform na naman ito dyan sa Google Play Store na under ni King Cash Lending Investors Incorporated na si Instacash ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kung saan nga daw po ay nag-alok ito ng pera for up to 25,000 pesos and kailangan mo lang dito ay isang government valid ID na makakapamili ka nga po kung SSS ID, UMID ID, TIN number, PRC ID, passport at national ID. And dito nga po ay dalawa nga lang daw po na contact references ang hihingin dito sa iyo. Abay, mas maganda naman pagka ganoon. At within 5 minutes nga lang din daw ay malaman mo na kaagad kung approve ba yung loan application mo dito or hindi. Kaya naman kung interested ka na malaman ang buo pa pong detalye about dito kay Instacash, panoorin mo ng video na ito hanggang dulo. But syempre, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna dyan and click mo na rin po ang notification bell para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So disclaimer na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ni Instacash dito dahil ako po ay naghahanap rin lang ng mahiraman ng pera online na katulad nyo. So ano man pong maging desisyon nyo, nasa inyo na po yan kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin hiraman dito ng pera. So ito nga po si Instacash ay available na po yan dyan siya or searchable na po siya dyan sa Google Play Store. And once nga na hindi nyo ito ma-install or hindi kayo makapag-download nito, pwede naman po kayo dito mag-apply via website nila. So, isi-search nyo lang po sa Google yung instapinoy.com at directly makakapag-apply na kayo doon sa kanilang website mismo. And to start with nga dito, so apat nga lang po dito na steps ang hihingin sa iyo para ma-complete nyo yung application nyo dito. So, una nga po ay personal information. So, know yourself. Alam nyo na po yan. At second nga ay contact information. Dito, dalawa nga lang po na contact references ang hinihingi dito rin Instacash. At third ay work information. So, fill upan nyo po yun dyan. Kung wala naman kayong work, lagyan nyo lang po ng not applicable para makapag-proceed po kayo. And last dyan ay valid ID photo. So, ayan, na-mention na nga rin natin sa unahan ng video na ito kung ano yung mga kailangan na ID dito. At last nga dito ay hingian kayo dito ng channel method. So, it's either e-wallet or bank account. Mostly naman recommended dito nila ay GCash. So, mayroon nga daw pa ako dito na loan approval for an amount of 4,000 pesos. So, click natin itong apply. And dito, meron din sila ditong binigay. May gift din sila or coupon. So, kailangan mo daw po ditong check-in daily dahil may mga corresponding scores po ito. Ipon ng high score dito dahil may mga katumbas din po itong gift or coupons. Wala naman itong selfie na hindi naman na natin kailangan dito dahil nga ang purpose natin is mag-apply. So, click lang natin itong apply. Loan amount is 4,000 ay nilagay na nila and loan term ay 130 days. And dito nalagay na kaagad nila. So, first payment within 7 days. So, ayan sinabi na nila kaagad. Ito nga daw po yung magiging deductions mo if ever nga na ma-approve yung 4,000 pesos ko. So, loan amount 4,000. Service fee ay 1,600. So, ayan ang laki na kaagad. And issued amount ay 2,400 dahil binawas nila doon yung 1,600. And interest nga daw po nila 0. Pero bumawi naman sila doon sa service fee na 1,600. So, napakataas naman ng service fee nila na binawas eh. Payment due amount ay buong 4,000 pesos. So, ayan nalagay na nila. So, the first payment is 3,900 should be paid within 7 days. So, ayan. Within 7 days lang. Kailangan mo na kaagad na ibalik yung 3,900. And the last payment should be paid within 130 days. Within 7 days daw ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung 3,900. Kailangan buo mo siyang ibalik. Hindi po pwede or hindi nila sinabi na half ba or ikaw ba kung magkano lang yung gusto mong ibalik. Dahil dito, eksaktong 3,900 daw yung kailangan mo na ibalik within 7 days. Isipin mo, binigyan ka ng loan repayment, 130 days. To the point na 100 pesos na lang naman yung ibabalik mo. And payment method, so ayan, pwede nga ang bank, GCash, PayMaya at GrabPay. Kinili ko lang po itong I have read and agree sa loan guarantee agreement and then submit.
After niya, so nakalagay niya ay order submitted. So kindly pay attention to our mobile number as we will call you to briefly confirm your loan application. And if answering the phone is inconvenient, you can leave a message below the best time to reach you. So kung hindi ka nga daw po dito makontak, that moment na tumawag sila sa'yo, so maglagay ka dito ng oras kung kailan ka ba pwedeng makausap para doon sa verification ng iyong loan approval. And ayan, so nilagyan ko ng 2 to 4 p.m. and then click ko lang po yung submit message. And after niya, so may mga tumatawag na nga dito sa akin, hindi nasa final review, and then nandun sa lending. Lumabas na yung processing. So, under processing pa din. May mga nagte-text na nga sa akin via text messages po yan na nakalagay niya na your loan application is under audit. So, and we will need to complete a code verification. And so, alam niyo po ako, hindi ko na muna ito sinasagot dahil nga po, nang tumingin ako doon sa pinagang application nila, doon sa review ng mga nag-try na manghiram dito ng pera. So, after spamming me countless days with enormous number of texts and calls saying I am qualified to apply for a loan on your application, now I'm auto-rejected. So, nung sinagot niya naman yung tawag ng mga ahente na iyon, nasa releasing na daw, so auto-reject naman daw. So, not reliable at all for emergency purposes. So, sa part ko, sa akin, so nandun pa rin po siya, under processing pa din. So, nag-scroll down ako doon sa mga feedback ng mga borrowers nila, mga nag-attempt na manghiram dito ng pera. Ayun, so, mostly sabi dito is, nangungulikta lang din daw ng mga information, tapos at the end, wala naman palang approval. And dito nga po ay within 7 days lang ay kailangan mo kaagad na ibalik yung nahiram mo na pera na 3,900. And another 130 days consumable naman para doon sa 100 pesos na kulang mo. So, although transparent naman sila dahil pinakita naman na nila on screen yung mga possible na deductions at yung magkano yung marireceive mo sa yung Gcash account. The saddest part is yung malaki nga yung service fee nila at within 7 days lang ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung pera. And dito din may mga nag-comment din na hindi nga naman sila nakahiram dito ng pera pero tad na kaagad sila ng mga text and calls. Naniningil. So, not good, not recommended. So, mukha talagang scammer dahil may mga eksena na ganun sa mga borrowers nila na hindi nga nila napagbigyan na pahiramin ng pera tapos sisingilin, diba? So, ayun na nga po guys. So, kayo na rin po yung mag-judge. Kayo na yung magsabi kung makakatulong ba naman ito sa inyo, si Instacash. Kahit na may mga ahente ditong makulit, pero na po mag-decide kung sadya pa rin ba nahiraman nyo pa rin ito ng pera si Instacash. So, ayun na po muna guys. So, thank you for tuning in for as usual naman sa palagian yung pag-support at panonood ng video na ito. So, sana naman nakakatulong din po sa inyo. At nabibigyan din po kayo ng idea at advanced information regarding sa kung paano yung sistema at yung kalakaran ng pagpapahiram nila dito ng pera na kagaya ni Instacash. So, ang decision naman po ay nasa inyo. Kung still ay susubukan nyo pa rin hiraman dito ng pera. So, thank you for tuning in for now. God bless po. Bye-bye. Marami pong salamat.